Ang paramdam. Minsan, napilitang magpagabi si Miguel sa library dahil sa isang research project. Bandang alas 10 ng gabi, napansin niyang siya na lang ang natitirang estudyante sa loob. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang kaluskos ng mga papel at tunog ng aircon. Habang abala siya sa pagbabasa, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Nagtaka siya. Sarado naman ang bintana at walang electric fan malapit sa kanya. Napatingin siya sa paligid at napansin niyang may isang librong nakalabas sa dulong shelf. Bahagyang nakalawit, parang may humila. Lumapit siya upang ibalik ito sa ayos. Ngunit paghawak niya sa libro, biglang bumagsak ang isa pang libro mula sa itaas ng shelf. Napalnok siya at mabilis na lumingon sa paligid. Walang ibang tao. Pinilit niyang iwaksi ang takot at bumalik sa kanyang mesa. Ngunit habang nagsusulat, bigla niyang naramdaman na may humihinga ng mahina sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon. Wala namang tao pero sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang may isang anino sa dulong bahagi ng library. Isang babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang uniforme ng kanilang eskwelahan. Hindi siya nakakilos. Nagtama ang kanilang mata sa refleksyon ng bintana at dahan-dahang ngumiti ang babae. Sa sobrang takot, napaatras siya at nabunggo ang lamesa. Napapikit siya saglit at nang muling dumilat, wala na ang babae. Dahil sa naranasan, sinubukan ni Miguel na alamin ang totoong nangyari sa babae. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Ana, nagsaliksik sila sa lumang records ng eskwelahan. Natagpuan nila ang isang lumang article sa student newspaper na nagsasabi ang babae ay huling nakita sa library noong 1987. Ngunit walang malinaw na paliwanag kung paano siya nawala. Baka hindi lang siya nawala, bulong ni Ana. Baka may nangyari sa kanya. Mas lalong naintriga si Miguel. Kaya't isang gabi, bumalik siya sa library upang tingnan kung totoo ang sabi-sabi. Dala ang kanyang cellphone para mag-record ng kahit anong ebidensya. Tumambay siya sa parehong mesa kung saan niya unang nakita ang babae. Tahimik ang paligid, alas 11 ng gabi. Habang nag-aabang, naririnig niyang may mahihinang yapak sa kabilang aisle ng bookshelves. Dahan-dahan siyang lumingon at muling nakita ang babaeng anino. Nakatayo sa dulo ng shelves, nakatingin sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at tinutok dito, ngunit bilang nawala ang ilaw ng kanyang phone. Sa isang iglap, naramdaman niyang parang may humawak sa kanyang balikat. Nanginginig siyang lumingon at doon na nakita ng malinaw ang mukha ng babae. Maputla ito, may mga bakas ng pasa sa leeg at tila may sugat sa kanyang noo. Mahina itong bumulong. "Tulungan mo ko." Bago pa siya makasigaw, biglang bumukas ang pinto ng library at pumasok ang gwardya. Mabilis na nagliwanag ang paligid at sa isang iglap nawala ang babae. Kinabukasan, ikinuwento ni Miguel ang lahat kay Ana. Desidido silang alamin ang nangyari sa babae, kaya't pumunta sila sa dating janitor ng eskwelahan na nagtatrabaho roon noong 1987. Ayon sa matanda, Clara ang pangalan ng babae at hindi siya basta nawala, siya ay pinatay. Noong gabing iyon, may isang profesor na palihim na may gusto kay Clara. Kwento ng janitor pero tinanggihan siya ng dalaga. Sa galit ng lalaki, sinakal niya si Clara at itinago ang kanyang bangkay sa isang lihim na storage room sa ilalim ng library. Nanlumo sina Miguel at Ana. Ibig sabihin ang katawan ni Clara ay naroon pa. Nakakulong sa isang kwarto, walang nakakakita. Sa tulong ng janitor, naghanap sila ng lumang blueprint ng library at natuklasan ang isang lumang kwarto na matagal nang hindi binubuksan. Nang ipagbigay alam nila ito sa pamunuan ng eskwelahan, pinayagan silang buksan ito. Doon nila natagpuan ang mga lumang gamit at sa isang sulok, isang buto ng katawan, ang labi ni Clara. Matapos ang ilang dekada, natagpuan din ang kanyang bangkay at naihatid siya sa kanyang huling hantungan. Isang linggo matapos ang libing ni Clara, bumalik si Miguel sa library upang magpasalamat. Tahimik siyang naupo sa parehong mesa at tinanaw ang mga libro. Sa isang iglap, may malamig na hangin na dumaan. Sa dulo ng library, saglit niyang nakita si Clara nakangiti
mukhang masaya at unti-unting naglalaho. Wala nang bigat sa hangin. Sa wakas, nakahanap na ng kapayapaan ang kaluluwang matagal nang naghihintay ng hustisya. Wakas.